So sablay itong bagong weakness nila. Kaya nga sabi ni VP Sara, this is what you call political harassment. Desperado na ang mga kalaban. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte, no? Kumanta na itong si VP Sara. Nagsalita na po itong si VP Sara patungkol dito kay Guban, no? Itong mga bagong akusasyon ng mga Duterte na idinadawit itong mga Duterte patungkol po dito sa shabu shipment na ito. Okay? So, alam naman natin kapag si VP Sara yung nagsasalita, lahat naman talaga nakikinig, especially itong mainstream media. So, alamin natin kung ano yung mga pinagsasabi ng mga kalaban na ito, no? Na binara ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? So, alamin natin ha, at magre-react tayo sa mga statement po ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang si Gadon, no? Napahiya kasi si Gadon eh. Nagbitiw ng statement si Gadon dati na haka-haka lang raw yung mga mahirap ang taong bayan, di ba? Ang Pilipinas, mahirap yung Pilipinas. Pero itong bagong binatikos dito sa NEDA, itong I think 63 per meal, ano ba yun? 63 per day na 21 pesos per meal, no? Meron itong mga sarit-saring reaksyon, no? Na si Gadon dito napahiya kasi siya mismo na nagsabi na haka-haka lang raw yung mahirap yung taong bayan. Ngayon, napahiya ka ngayon, Gadon. Dito ko naiintindihan bakit lagi kang natatalo sa mga eleksyon. Okay? Lawyer ka pa naman, ha? Pero sablay ka kasi. Sablay yung mga analysis mo. Kaya pala hindi ka manalo-nalo, ha? Kapag tatakbo ka. Okay? So much with that. Pag-usapan natin yan mamaya, no? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, simulan na natin itong ating unang topic ngayon. No? Kanina lamang po, binalita itong si Vice President Inday Sara Duterte na nag-react, kumanta na ito, no? At nagbigay na ng kanyang statement itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa nangyari na itong pagsulpot nitong si Guban, no? Alam naman natin na itong si Guban halata na nagsisinungaling, di ba? Very obvious. Bakit mo naman idadawit ang mga Duterte sa itong shabu shipment na ito na alam naman natin na nangunguna nga ang mga Duterte na they hate drugs. Diba? So, ito yung statement ni VP Sara. At basahin natin ito ha, itong balita na ito. At magre-react tayo sa statement na binalita ito ng, I think, Philippine Star, no? So, sabi dito sa, balita ng Philippine Star, VP Sara slams political harassment versus family. And si VP Sara po, nag-e-expect na po siya na merong talagang isusulong talaga ang kanyang impeachment. Alam ni VP Sara yan. Nagagalit sila kay VP Sara kasi natamaan sila sa latest statement ni VP Sara. Natamaan. Kamote Moto, hello po sa inyo. Ayan. Ani Morte, hello. Don Mar TV watching from Dumaguete City. Ayan. Shout out sa mga taga Dumaguete dyan na mga kababayan natin. So, eto. Ine-expect na yan. One of these days, maybe next week, next month, hindi imposible na yung mga kongreso talaga ang mangunguna dito. Ha? Merong isusulong talaga nila yan na itong si VP Sara, i-impeach nila itong si VP Sara. Dahil, kung i-analyze ninyo, bakit gusto nilang i-impeach si VP Sara? Kung laliman nyo ang inyong isip, bakit gusto nilang i-impeach itong si VP Sara? Dahil
threat si VP Sara. Alam nila na si VP Sara na maraming mga taong bayan ang nakasuporta dito. At alam nila kapag ito ay mag-endorso sa 2025 election, wala na, endgame na talaga. At alam nila na mananalo talaga si VP Sara sa 2028. Bakit ba natin nasabi na mananalo siya sa 2028? Kasi ang kanyang rating mataas lagi. Compared to Presidente Bongbong Marcos, ang kanyang trust rating, net satisfaction rating, 27. Kay VP Sara, 44. Oh, mataas pa rin. 'Di ba? So threat si VP Sara. Kung threat si VP Sara, as early as now, gusto nila yang pabagsakin si VP Sara. Gusto nilang i-impeach. But the problem is, papayag ba ang taong bayan? Because of all the elected government official, si VP Sara po ang pinakamaraming boto sa tanan, sa lahat. Mas malaki pa nga siya kay PBBM. 'Di ba? 32 million of all the candidates. 'Di ba? Kung matatandaan natin. Hindi ko lang alam si Ruben Padilla magkano ba? Ilan ba yung vote niya? Pero siguro mas malaki pa si VP Sara, 'di ba? Bakit naman i-impeach nyo ang isang vice president na alam natin mas popular pa sa ating presidente? 'Di ba? It's very unfair. Mahal ito ng taong bayan. Tapos ipapa-impeach, 'di ba? Pero hindi posible 'yan, mangyayari ran next week, maybe next month, next month, posibleng mangyari 'yan, yung impeachment na 'yan. Kaya sinabi yan ni VP Sara na harassment itong ginagawa nila ngayon sa mga Duterte family. Kasama kasi siya diyan eh. Okay? So ano bang sinabi dito? Vice President Sara Duterte on Saturday described the allegations against her husband, Mans Carpio, and brother na si Pulong Duterte, Davao City Representative Paulo Duterte, over a supposed shabu shipment as political harassment. Political harassment talaga. Ang layo na pagbibintangan nyo ang mga Duterte. Ang layo talaga. Kaya nasasabi natin yan na tama itong sinabi ni VP Sara, this is a political harassment. Wala na ba kayong magawa? Yan na lang, desperado na ba kayo? Na ganyan na talaga ang ginagawa ninyo? Gawa-gawa kayo ng mga witness na alam naman nating nagsisinungaling? So, this is a political harassment, sabi kay VP Sara. Okay? Sabi ni VP Sara, lahat ito ay political harassment. Political attacks, the Vice President said in an ambush interview. Tama, si VP Sara. Nakikita nyo naman, sabi ni VP Sara, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd. Di ba? Noong parte pa siya ng gabinete ni PBBM, hindi mo makikita na may ganito. Pero nung lumabas na si VP Sara sa Department of Education, mainly sa gabinete ni PBBM, makikita mo talaga ang pagbabago ng politika. Ano yung pagbabago na yun? Halos araw-araw may panibagong atake kay VP Sara. Lagi na lang atake. Di ba kayo nahihiya dyan? Ang taong bayan na obvious. Obvious talaga ang kanilang nakikita dito. Ma'am Jeroy, hello po. Good evening, Ma'am Jeroy. No, good morning na dito sa Pilipinas. So, alam nila na hindi na nila kaalyado si VP Sara. Atake na kaagad. Di ba? Sabi dito, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat pinagawa natin para sa ating bayan, she added. Di ba? Sunod-sunod yung statement ni VP Sara. Yung unang statement patungkol doon sa kay Marbil. At sumunod yung statement patungkol doon sa problema ng ating Pilipinas. Lahat naman yun ang mga statement ni VP Sara, lahat yun ay real talk. Totoo yun. Ni-real talk sila ni VP Sara. Sabi pa nga ni VP Sara, yung mga nag-iingay, natamaan. Bato-bato sa langit, matamaan, huwag magalit. Kaya, todo tanggol itong mga kongresista na ito. Diba? Nag-iingay. Pahiya sila. No? Duterte made the comment a day after former officer of the Bureau of Customs, BOC, Jimmy Guban testified before a joint congressional hearing that he had been told that a multi-billion peso shabu shipment seized in 2018 belonged to Paulo Duterte, Mans Carpio, meaning yung asawa ni VP Sara, and former Presidential Economic Advisor Michael Yang. Pagmamay-ari raw ito ng tatlong ito.
Paulo Duterte, Van Scarpio at itong si Michael Yang. Kung tatanungin mo naman itong si Guban, hindi naman niya personal nakakilala itong tatlo na ito. So paano tayo maniniwala dito? The way sa kanyang body language, hindi rin ka panipaniwala. Yung bibig niya nagagalit pero yung mata niya natutuwa. Di ba? So meaning hindi congruent, hindi consistent yung so very obvious na nagsisinungaling. Okay? Oh. So Guban, who has been indicted in connection with the drug shipment, temporarily came out of detention to testify during the hearing. So meaning nakulong ito, di ba? Alam naman natin sa Senate Blue Hearing Committee, alam na natin kung paano siya ginisa ni Gordon. At si Gordon, alam natin si Gordon, di ba? Kalaban niya ni Duterte. Pero ginisa siya for being nagsisinungaling eh. Oh. So sablay itong bagong witness nila. Kaya nga sabi ni VP Sara, this is what you call political harassment. Desperado na ang mga kalaban. Di ba? Sabi nito, Paulo Duterte in a statement said, Guban's claim should be dismissed for being baseless. Kaya nga, ikaw Guban, kung meron kang sapat na ebidensya, magpresenta ka. Kasi kung sabi-sabi lang yan, at the end of the day, hearsay lang yan. Di ba? Kaya nga, pati itong mga kongresista ngayon, sila naman ang nangunguna sa hearing na ito, pati sila, nafe-feel nila na si Guban ay nagsisinungaling. Paano na yan ngayon, Guban? Di ba? Walang naniniwala sa inyo. Nais ko pong ipaalala sa taong bayan na ang salitang star witness ay humahalimbawa lamang sa mga taong nagsasalita ng katotohanan lamang at may kredibilidad. Tama. Bakit siya tatawaging star witness? Bakit siya tatawaging star witness? Malabo siyang tatawaging star witness kasi puro hearsay ang kanyang mga statement. No. Hindi po si Jimmy Guban ang taong yan sapagkat siya po ay na-contempt na sa Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang pagsisinungaling. Kaya nga, hindi po kapanipaniwala at walang kredibilidad. Kahit araw-araw kang mag-ingay dyan, Guban, wala kang kredibilidad. Okay? So, klarong-klaro, no? Hindi mo pwedeng pagbibintangan patungkol sa droga itong mga Duterte kasi sila nga yung gustong magkaprograma sa war on drugs. So, malabo. Ang taong bayan dyan, hindi maniniwala. Malabo yan. The Vice President, meanwhile, said that she will let her husband answer the allegations himself. Okay? Nakakatawa nga eh. Bakit pati husband ni VP Sara na nananahimik lang, talagang dinamay pa nila. Di ba? At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Man Scarpio, na kung ano yung sa kanya na issue, siya lang yung sasagot. At kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin, said the Vice President. Diba? They are very strong. Kasi, alam natin, dinawit yung kanyang husband. Bakit naman mangingialam si VP Sara na yung husband man niya ang idinadawit? Nakakatawa nga eh. Sobrang nakakatawa itong sitwasyon na ito na pagdadawit ng kanyang asawa po ni VP Sara. Nakakatawa because alam natin na wala na talaga silang maibubutas dito kay VP Sara. Hindi yung husband na yung tinira nila. Yun lang ba ang kaya nyo? Yun lang ba? Watch out lang kayo kasi kung mapresidente itong si VP Sara, good luck na lang. Itong mga taong to na todo kayo na bumatikos kay VP Sara, kung ano-ano na lang yung mga kasalanan na ipinapataw nyo sa kanya, good luck. Dahil alam ng taong bayan na magiging presidente itong si VP Sara. Good luck sa inyo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman